Tutok ang mga Tagalawag City sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Pinuri nila ang mga pinangakong reforma kabilang ang pag-alis sa systems law sa singil sa kuryente. Ang detalye sa political update ni Randy Minor. Randy? Pinanood bayan ni President Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation. Randy, ayusin lang natin ang linya ng komunikasyon ni Randy Minor. Babalikan natin ang kabuuan ng kanyang report maya-maya po lamang. Ang tunay na kalagayan ng bansa ay hindi nasusukat sa palakpakan. Nasusukat sa laman ng hapagkainan ng bawat pamilya, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at higit sa lahat, sa tiwala sa institusyon. Ito naman ang tugon ni Congressman Paulo Duterte sa naging sona ng Pangulo. Ang detalye sa politiko update ni Edith Isidro ng Davao. Edith. Maraming salamat. Ito ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte sa 2026 State of the Nation Address ni PBBM. Sinabi ng Pangulo na nalulungkot siya sa kinakaharap ng kasong plunder ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dagdag pa niya bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan. Kailangan niyang tanggapin ang nangyari. Maganda sanang pakinggan ang pahayag na yon kung pareho rin ang ipinapakitang malasakit sa sambayanang Pilipino. Habang naawa siya sa kanyang pinsan, kailangan siya huling naawa sa milyon-milyong Pilipinong lugmok sa kahirapan. Dumadaing sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng pagkain, mataas na singil ng kuryente at patuloy na pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Dagdag pa ni Kong Pulong, marami na namang matatamis na pangako ang narinig natin. Marami na namang ipinagmamalaking tagumpay. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansing hindi niya matalakay. Ang mga isyong matagal nang hinihingan ng sagot ng taong bayan. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas, ang nais niyang ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. May mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinumang nasa likod ng mga aligasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon o impluensya. Hindi simpatiya para sa makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ang katotohanan, pananagutan at hustisya. Hanggat hindi nasasagot ang mga taong tanong tungkol sa bilyon-bilyong pundong ginugol sa flood control, sa controversial na PhilHealth funds at sa Maharlika Fund, manatiling kulang ang anumang suna sa mata ng mga Pilipino, patuloy na naghihirap. Ang tunay na kalagayan ng bansa ay hindi nasusukat sa palakpakan sa loob ng batasang pambansa. Nasusukat ito sa laman ng kapagkainan o hapagkainan ng bawat pamilya, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at sa tiwalang unti-unti nang nawawala sa mga institusyon ng pamahalaan. Wala pong bayad ang panluloko, pero isa ang di ninyo maluko ang mga issue ng flood control, ang PhilHealth funds, ang Maharlika Fund na nasasangkot sa paratang ng korupsyon. Ito si Edith Isidro para sa Political Nightly ng Billionaire News Channel.